Hi everyone, this is DIY and Succulents and welcome to our channel. And today's video guys ay magre-repat ako ng aking mga new babies. Ito ang aking bagong bili na si Echeverria Princess Pearl. Ayan. So bago lang sa akin ang succulent na ito. Wala pa ako nito. And bumili ulit ako ng sedum. Ayan, si Jake Bust. Ayan, wala din ako nito. At syempre, bumili ako ng panibagong si Red Berry. And ang aking lumang si Ebony na 3 years na, kailangan ko na ring i-repat. At syempre, ang aking paboritong si Fire Pillar. Ayan, bumili ako ulit ng isa kasi isa lang yung aking Fire Pillar. Dito ko sila i-repat sa aking mga new DIY pots. Ayan, ito yung aking mga ginawa nung nakaraan. So magagamit ko na sila ngayon for repotting. So, ang una kong irerepat guys ay si Red Berry. Ayan. So, meron na ako nito kaya lang kakaunti pa lang siya. Hindi ko pa siya naparami. Ang bala ko ngayon is pararamihin ko siya. Kaya naisipan ko rin na itanim siya sa isang hanging pot. Ayan. So, dito sa pot na ito, medyo mapaparami ko siya. Kasi medyo malaki or maluwag yung ating pot. So, hanging din siya. Kaya kahit humaba siya ng humaba, ay okay lang. So, yung aking ibang mga jelly bean or yan, katulad niyan, red berry, ay nakatanim lang sa small pot. So, kapag humaba, lumalaylay talaga siya. So, ayan. So, bala ko siyang paramihin dito. Ayan. So, marami pa siyang space na pwedeng pagtaniman. So, bala ko siyang putulin. Siguro after 1 month ko itong maitanim, puputulin ko na siya at itatanim ko dyan sa kanyang space para kumapal siya. So, ang susunod naman guys ay si Echeverria Princess Pearl. Ayan, so bala ko siyang itanim dito sa medyo malaking pot na ito. Ay isang terracotta pot na may size na 12 cm. So, ito wala pa ako nito guys. First time. So, parang kamukha niya si Pink Frill. Ayan. May mga frill yung kanyang dahon. So, parang napakaganda niyang tingnan kapag lumaki siya. Siguro madali rin siya magka-babies. So, ayan. Susubukan kong itanim sa medyo malaking pot na ito. At syempre, yung kanyang lupa guys ay more on garden soil. Ayan. Para mabilis siyang lumaki. Kasi kapag more on gritty, medyo mabagal yung kanyang paglaki. Pero maganda yung kanyang kulay. So after kong iripat, siguro after 1 month, magbabago yung kanyang kulay. Ang ganda ng kanyang kulay ngayon, pero sigurado magfe-fade yung kanyang kulay. Ayan. So by next year, siguro meron na tayong malaking frills na succulents. So sana makasurvive siya sa ating parating na summer season. So, ang susunod naman ay si Sedum Jake Bust. Ayan. So, mahilig talaga ako sa sedum guys. Kaya nabili ko ito. At syempre sa kanyang itsura. Dahil napakaganda ng kanyang dahon. Ayan. Medyo pabilog siya na maliliit. So, ang kanyang kulay ay hindi masyadong makulay sa ngayon. Pero sa tingin ko ay magiging makulay ito kapag nagtagal na. Kasi ito siguro bagong tanim lang. Bagong cuttings na itinanim. So, hindi pa siya masyadong makulay. At saka yung kanyang soil guys is more on peat moss tsaka garden soil. So, kapag bagong cuttings na itinanim sa garden soil at peat moss ay mas madali siyang mag-ugat. So, sa akin naman, hinaluan ko ng kaunting gritty. Ayan, yung kanyang soil para pag tumagal siya is mas lalo siyang magiging makulay. Ayan, so parang napakadali din niyang paramihin guys. So ayan, sana ay maparami natin ang ating new sedum. Ito naman yung ating ebony na 3 years old. Ayan, so nairepat ko na rin siya. Napakatigas na ng kanyang soil. Kaya ayan, mabuti na irepat ko siya ngayon. At ito naman si Fire Pillar. Ayan, so meron na akong Fire Pillar. Kaya lang nag-iisa lang talaga siya. Hindi ko siya na-propagate. So ayan, napabili ulit ako ng Fire Pillar. Kasi mura naman yung Fire Pillar sa aking binibilhang nursery shop. Ayan, so at ito guys, napakaganda. Isa rin sa paborito kong Echeverria, ang Fire Pillar. Ang ganda-ganda niya lalo na kapag autumn season to spring season. Ayan.
So, bala ko rin siyang palakihin kaya itinanim ko dito sa medyo malaking pot. Ang pot na ito is nasa 6 cm ang size niya. So, kapag lumaki siya dito, siguro ang ganda-ganda niya. Ang ganda ng kanyang kulay, guys, 'di ba? Pero for sure, pagkatapos ko siyang iripat, after 1 month, siguro magfe-fade yung kanyang kulay, guys. Kasi sa kanyang new soil, ayan. So, actually, nabili ko to mga 2 buwan na ang nakakaraan, kaya lang dahil winter season dito sa amin, ay hindi ko siya na-repat. So, ngayon spring season is chance for repotting. So, ito, sana mapalaki ko siya. So, ito na guys, yung aking mga inirepat after 2 months. Ayan, so 2 buwan na guys ang nakakaraan mula nung aking inirepat at nilagay ko na rin sila dito sa aking shelf. Ayan, so ito na si aking Jake Bust. Ayan, so nag-iba na yung kanyang itsura, diba guys? So actually, nag-fade yung kanyang kulay pero sa tingin ko kumapal na siya. Yung mga maliliit na babies niya noon ay medyo lumaki na at yung kanyang ibabaw, yung kanyang tuktok ay naging green dahil bagong mga leaf na yan. So, halatang halata na yung kanyang ugat ay gumalaw na at nagkaroon na siya ng growth. Ayan. At ito naman yung ating Princess Pearl. Ayan. So, bagay na bagay talaga guys yung ating DIY pot sa kanilang itsura. So, tingin ko guys, dito sa aking Princess Pearl ay medyo lumaki siya. So, ayan. Nakitang-kita talaga yung diferensya. Ayan, medyo lumaki siya at syempre yung kanyang dahon ay mas naging healthy. Ang hilig niya sa tubig, ayan, so lagi ko siyang dinidiligan siguro once a week. Ayan, at ito naman si Ebony. Ayan, so healthy na siya guys kasi sa kanyang bagong soil. So sa tingin ko naman guys ay mas naging healthy siya kesa nung nakaraan bago ko siya i-repat. So 3 years siya bago ko siya ma-repat kaya ibang-iba talaga yung kanyang growth, mabagal. So ayan, bago na yung kanyang soil, so siguro mas mapapabilis yung kanyang paglaki. At ayan, bumagay rin siya sa aking ginawang DIY pot. Kasama niya yung iba pang mga pots na ginawa ko rin. At ito si Fire Pillar. Ayan, so ang ganda ng kanyang kulay, di ba guys? Medyo nag-fade siya ng kaunti pero maganda pa rin. Ang ganda ng kanyang kuko. Ayan. So, bagay din siya sa ating pot. Ayan. So, this time sana is mapalaki ko siya. Yung aking lumang Fire Pillar ay hindi masyadong malaki. At syempre, yung aking red berry na itinanim sa aking hanging pot. Ayan. Ito na yung kanyang itsura. Nakahilera din siya sa aking mga hanging plants. So, ito na siya ngayon guys. Medyo naging green na yung kanyang kulay. Pero, isa lang yung ibig sabihin niyan na talagang nag-growth na siya. So, medyo stable na siguro. Sa tingin ko kasi 2 months na ang nakakaraan. So, yung mga babies niya is medyo lumaki na rin. So, pwedeng-pwede na siyang putulan guys at itanim sa kanyang gilid. So, ini-imagine ko na guys yung kanyang kalalabasan. At ito guys, yung aking iba pang jelly bean. Ayan, medyo humaba na at meron pa. Ito, yung isa medyo mahaba na talaga yung kanyang stalk. Ayan, so nagiging ganito yung ating mga jelly bean, diba? Yung ating red berry, ayan. So, ini-imagine ko na kapag nasa hanging pot siya is napakaganda niya sigurong tingnan. So, ito guys, kapag medyo mas humaba pa siya, kailangan ko na siyang putulin at itanim ulit sa ibang pot. So, diba sayang, mas maganda sana kung talagang nasa hanging pot siya, diba? So, ayan lang guys, yung ating video for today. See you on my next video. Bye!